May nakita kaming isang dalaga na naglalakad pa uwi galing school. Tanghali na kasi at break time ng mga estudyante. Papunta sana kami sa lugar na ito para mag-scout. Di namin inaasahan na mayroon kaming makikitang katulad niya na labis ang kanyang kalungkutan. Grade 9 na siya at nakikitira lamang siya sa tahanan ng kanyang mga kamag-anak para makapag-aral. Isa siyang katutubong matigsalok na galing pa ng Bukidnon at dumayo pa ng tapak sa Paquibato District, Davao City para dito makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Pero ang mga nalaman ko na kwento ng buhay niya ay hindi biro. Ibinoya daw siya ng kanyang mga magulang sa mura niyang edad na 15 anyos. Pilit siyang pinagsama ng kanyang mga magulang sa lalaking hindi naman niya gusto at hindi pa niya nais mag-asawa. 1 taon siyang nagtiis at lumaban. Pero dahil gusto niya na makapagtapos at ituloy ang kanyang pag-aaral, napagtagumpayan niya ang hamon ng kanyang buhay. Tinakasan niya ang maagang pag-aasawa at ang lalaki na sana'y kanyang mapapangasawa ay sumuko rin kaagad at hindi natiis. Umalis ito at hinayaan siya. Pumapasok siya ngayon na walang baon. Kumakain silang magkapatid na asin ang ulam. Iyak naman ako. Kasi I feel, naranasan namin ito. Ganyan din ako nung bata. Sa takbo ng mga kwento niya sa akin, hindi ko napigilan ang aking pagluha dahil ramdam na ramdam ko ang pinagdadaanan ng batang ito. Agila. Kaya't isang mahigpit na yakap ang aking ipinaramdam sa kanya. Napakahirap daw ng kanilang pinagdadaanan sa araw-araw na pagsubok. Ang pag-aaral na suntok pa sa buwan kung maipagpapatuloy. Ang nakapanghihinayang kung hindi niya maitutuloy ang kanyang pag-aaral. Napakatalino ng dalagang ito. Top 1 siya sa kanyang klase. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. San magandang umaga po mga kababayan. Nakita kasi namin itong estudyante ito na naglalakad dito po sa, ano nga lugar nyo? Mangani, sir. Mangani, Sitio Mangani. Yes, sir. Under pa po ito ng Tapak, Paquibato District, Davao City. Anong pangalan mo? Erna Onsala, sir. Erna Onsalan. Yes, sir. Okay, ilang taong ka na? 18 na, sir. 18? 18, yes, sir. Okay, siya po ay katutubong lumad. Anong tribo mo? Lumad, sir. Matigsalog. Matigsalog. So from Taga-Sagib ka? Taga Bukidnon ko, sir. Nag-eskwela ako dire. Okay, saan ka sa Bukidnon? Sa Bukidnon yun, sir. Sa San Fernando? Yes, sir. Ah, okay. Napakalayo ah. Ganit, sir. Bakit dito ka pa nag-aral? Dire raman ang dool good, sir. Ah, mas malapit ito compare doon. Yes, sir. Kaya dito kay daghan kay bayad ako kay bayad sa kuan eskwelahan. Yawa mi motor nga kanang sakyan gud pa dito. Okay. So, ang pamilya mo nandoon. Yes, sir. Okay. Tapos, nakikitira ka lang dito o nagbo-board? Nakitira lang, sir. Nakitira? Anong grade ka na? 9, sir. Ah, grade 9. That is equivalent Kaya nakaundang to manggod ko, sir. third year. Oo. Nakaundang ko pa, sir. Okay. Kamusta ang iyong pag-aaral? Okay raman, sir. Okay. Paano mo nasabing okay? Okay raman, sir, kay bisag wa mi makaon, sir, kay kanang kuan gyud nako nga mag-eskwela kay para kanang nakoy kinabukasan, sir.
Okay. Ilan pa kayo magkakapatid? 8, sir. Ang dami ha. Pero puro minyo na, sir. Tulo na lang, sir. Okay. Katong wala pa na ninyo. Okay. So grade 9, kamusta? May top ka ba? Yes, sir. Top 1. Oo. Tapan ka? Yes, sir. Anong pinakadako mong grade? 94, sir. Ang pinaka-lowest grade? 91, sir. Okay, bye. Grabe! 90? Na 1? 1. 94. So, 90 ang average mo. Diba? Ano yung pinakamagaling? Yung 94, anong subject yun? Math, sir. God, math. Galing mo, ha? Sabi mo ay siyam 8. Magkakapatid, Oh. sir. Ilan kayo? 8? Yes, sir. Okay. Sa 8 na yun, ilan kayo nag-aaral? 3, sir. Yung ibang kapatid mo sa nag-aaral? Nadiri, sir. Katong isa dira, sir. Dito din. Matalino din siya? Murag challengers man to siya, sir. May challenger. Okay. 18 ka na. Buti hindi ka pa nag-asawa. Dili sa ako, sir. Mag-eskwela pa ako, sir. Kay gilantaw na ko ang kanang kahimtang sa akong ginikanan nga lisod gid kaayo. Okay. Wala bang, di ba uso yung buya? Gibuya man gud ko sa una, good sir. Buya ka? Yes, sir. Kaya tungod lagi daw sa kanang kalisod gud sa among kinabuhi. Murag nakita sa akong ginikanan. Katugong laki, sir, kay kanang murag naitrabaho gud sa gobyerno, sir. Oo. Katong kapgo gud, sir. Kapgo Okay. siya. Kay paglantaw siguro sa akong ginikanan kanang nga tawhana kanang makakuan sa among kalisod. Unya kato kay wa man ko kagusto ato, sir. So parang nililigawan na yung parents mo Yes, nung sir. Tapos ko. Okay. wala gud mi nagkita atong tawhana, sir. Unya pag abot dito sa balay, tingala ko nga namin mga tao. Magkuan na diya, magkasal na diya ito, sir. So ibig sabihin, ikakasal ka na, hindi mo pa alam. Yes, sir. Yung lalaki nakilala mo na. Wala, sir. Wala ko kakita bisag iska-isa, sir. So pagdating mo sa bahay nyo, marami ng tao. Si tatay mo, tsaka nanay mo, nagkaintindihan na ng Yes, lalaki. sir. So nagulat ka pagdating. Yes, So anong sir. ginawa mo? Naghilak-hilak ko dito, sir. Okay. Anong sinabi mo sa parents mo? Anak ko, di pa unta ko gusto magninyo, ano. Unya, wala man akong, sa amo mam good, sir, kung magbalibad ka, sir, makabayad kag kabayo, sir. Okay. Bisag karon gani, sir, kay wala pa naimpas tong kuan katong laki gud, wala pa naimpas katong murag nagbayad man ato kay wa man ko nakagusto ato katong wala man ko nag uyon ato nga ikuan mo dito. Okay. I-translate natin ng Tagalog. Ano sabi niya, Kuya Eli? Parang sila pa ngayon ang may utang. Sa lalaki? Yes, sir. Hindi pa tapos ang pagbabayad. Ibig sabihin, itong lalaki nagbayad, nagbigay na ng ano sa inyo. Hindi mo alam yon. Yes, sir. So, tinatanggap ng parents mo. Ano yung ibinayad ng lalaki? Cash 21, sir. 21,000? Yes, sir. Okay, so yung 21,000. Wala apel atong mga kuan gud, sir, katong mga handa gud. Lahi man gud dito sa amba, sir, kanang basta kung mubalibad ka ana, ipabalik tong ilang Oo, gasto oo. sa ilaha. Tama. Kung umatras ka, ibabalik yung gasto. Pero yung 21,000 na naibayad ng lalaki, nagastos ng tatay mo. Murag nagastos na, sir. Pero paano mo ipinaglaban yung sarili mo na ayaw mo talagang mag-asawa? Wala na ko katong time, sir, kanang murag nakasal na gyud minana dito katong balay ang laki. Kanya wa man gyud ko kagusto dito kay wa na ko pansin atong laki. Usa mi katuig, sir. Tapos usa katuig kanang murag napulaan na sigurong laki kay di man gyud ko, tapos ni uli sa ilaha. Mo tong ang ginikanan sa laki kanang magpabayad na lang daw. So, 1 taon na kayo nagsama. Yes, mao nang nakaundang kog eskwela, sir, kay ing ana man gyud na Okay. sir. Yung 1 taon kayo nagsama sa isang bahay, hindi kayo nagpapansinan? Yes, sir. Mahirap sa lalaki yun, ha? So, ito, paano yun? Kung siyempre, inisip nila kayo ay mag-asawa na, siyempre nag-attempt yun. Diba, na may mangyari sa inyo. Paano mo nilabanan? Daghan man gud mi, sir, di ko motulog dito sa nay katong laki. Magpalayo ko, sir. Galing Kaya mo, ha? mahadlok lagi ko, sir.
Ilang taong ka nun? 15 siguro, sir. Diyos, ang bata pa talaga. 15. Tapos isang taon na kayo nagsama, yung lalaki sige lang nandoon siya, hanggang yung lalaki na ang sumuko. Yes, sir. Uli na din sa ela, sir. Umuwi na sa kanila. Tapos, yung ibinayad, nagpabayad na lamang, ibalik. Yes, sir. Napakahirap ano. Yung hindi mo gusto, pero kagustuhan ng magulang mo na magminyo ka na. Tapos ang problema, ayaw mo nga, nagbayad pa siya. Dahil umayaw ka na, kayo ngayon yung magbabayad doon sa lalaki. So, paano binabayaran ngayon ng parents mo yun? Murag nangutang man to akong papa, sir. Katong kabayo. Mm-mm. Pero kulang pa man daw to, sir. Ang karon wala pa to na impas. Okay. So, naghirap, no? Napakahirap. Siyempre ikaw, gusto mo talagang mag-aral. Ganun, Tinakasan mo yung maagang pag-aasawa. Galing mo, ha? Sa gari katong akong mga classmates sa una, sir, kay kanang murag maibog na kumutan ako katong nabiya na ko sa ilang kuan ba kanang ilang grades. Kay grade 11 na sila ron unya ako grade 9 pa. Okay. Kay nakaunang lagi pa. Okay lang, hindi naman pahuli ang lahat kahit na yung mga klase mo nauna sa'yo. Pero mas pinili mo yung mag-aral, no? Gaano ka-importante sa yung edukasyon? Sobra, sir. Kay gusto na ko kanang ipakita sa akong ginikanan nga mali sila sa ilang pagbuhat sa ako nga dali ko nila gipamilyo. Gusto na akong ipakita sa ila nga kanang sakto ko sa akong desisyon nga wala pa gyud ko nag-minyo, sir. Ngunang maning kamot di ko eskwela, sir. Gaano ba kahirap yung buhay niyo doon? Lisod ka, sir. Usay ka nang muanhay mi dire, sir, kay ako na lang magulang ang magpabalon gud sa akwa kay wa may mahimo sa akong ginikanan. Pero ano yung baon mo sa school dito? Usay isa ka gantang rang ka ng bugas, isa ka semana kay usay apilon man nako akong manghod. Duha man may mag-eskwela dire. Nya usay po dili ra duha ka adlaw mahurot na kay daghan man pod mi dire kanang kuan. Usay po way balon sa akong kauban, malibre pod siya. Wala ka ng baong pera sa school. Wala, sir. So anong ginagawa ng parents mo para matulungan ka dito? Kanang murag karon man gud say kay murag nagbasol na sila sa ilang gibuhat sa akwa sa una. Murag karon kay dasigon na lang ko nila kanang pag-eskwela. Nakoy mga project sila akong pahimuon. Kanang na-feel na ko nga kanang nagbasol na gud sila sa ilang gibuhat sa ako. Pero sa akong kuan kay wala man pud ko nasuko sa ilaha mga pagsulay ra mga mga pagsulay ra nas Ginoo sa ako. Okay. Ano daw yun? Parang yung parents niya parang nagsisi. Okay pa, nagsisi na yung parents mo. Inisip niya na lang daw na parang trial sa buhay. Totoo naman. Okay, marunong ka bang magtagalog? Nakapagtagalog ka? Yes, sir. Pero Sige, try mo. Para try mo nga magtagalog. Okay. Ano yung gusto mong patunayan sa sarili mo at sa magulang mo? tulayan ko sa aking mga magulang na kanang pagsikapan ko yung aking pag-aaral para makita nila na hindi mali yung ginawa ko na tumanggi sa mag-asawa. Sa mag-asawa, sir, maagang mag-asawa. Galing mo, ha? Kung iba yun, wala na. Kumbaga hindi mo na matatakasan yung pag-aasawa na yun. Kasi nandun na yung lalaki. Kasi dati, sir, parang kanang sa akong kuan gud, sir, kay kanang murag wala na gyud ko'y pag-asa nga maka-eskwela pa gyud ko, sir. Sige lang gyud kog ampo sa Ginoo nga, Lord, kanang hatagay kog chance nga maka-eskwela ko gyud. May gani kay gidungog sa Ginoo nga akong pag-ampo naka-eskwela ra gyud karon. Okay. Akala daw niya noon ay wala na talaga siyang pag-asa na makapag-aral. Kaya't palagi siyang nananalangin sa Panginoon na patupad ang kanyang pangarap na makabalik sa kanyang pag-aaral. Ano yung gusto mo paglaki mo? Yung pangandoy ni mo na pagka-graduate mo ng high school, ano yung gusto mo? Criminology man siguro, sir. Gusto mo mag-criminology? Okay. Ang galing nitong mag-aral So, pagkatapos mo ng high school,
paano mo itutuloy yung pag-aaral sa kolehiyo? Ambot sir kay wa mag duol nga eskwelahan dire layo man gud akong kuan. Davao. Naman dire sa kuan sir Bukidnon pero layo lagi kay sir. Isa pa, Sakay-sakay kag kuan nya wa man tay pang plate. okay, tsaka walang magsusustento sa'yo sa iyong pag-aaral. Okay. Pag naging criminology ka, kasi yun yung way para mabago yung buhay. Ano? Okay. Kung may hiling ka ngayong araw na to, ano yung hiling mo? Gusto lang gyud ko nga kanang murag nay mo suporta sa akong pag-eskwela. Kanang nay mo tabang sa akong pag-eskwela kay lisod gyud kaayo mi. Karon gay sir wala pa mi na tuwa may mga sudan. Pananghalian at kakain ang dalawang magkapatid. Bigas mais ang kanilang isinaing. Pagkakasyahin na lamang ang 5 piso niyang natitirang pera na ibinili ng asin para maging ulam nilang dalawa. Paano yung pag-umaga, kakain kayong dalawa? Wala pa kayong pagkain? Usay na sir, usay kanang kamote. Okay kanang murag okay naman mi anang kamote sir kay naanad naman gud mi anang kamote. Okay. Paano mo nilalabanan yung ganitong buhay? Kanang mo kuan ra gyud sir kanang mo musalig lang gyud sa Ginoo sir kay ang Ginoo man gud ang kanang nakahibalo sa tanan. Okay. Kung malay mo napapanood tayo ng lalaki na munti ka nang maging mapangasawa mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Magpasalamat gyud ko sa iya kay tungod kay siya mismo nag surrender kung wala siya nag-surrender ambot kung nabag ko'y anak karon. Maayo kay niuli siya sa ilaha. Nakalingkawas na ko kuan sir kami yun. Okay. Mabuti yun. Ang galing mo ha. Kita nyo mga kababayan o doon sa mga estudyante ngayon na may mga baon, magandang eskwelahan pinag-aaral, pero nagbubulakbol kayo. Katulad nito tinakasan niya ang maaga niyang pag-aasawa para lamang siya makapag-aral. Tingnan nyo ang nangyari sa kanya. Ang galing mag-aral. Top 1. Line of 9 lahat. Ang galing. Meron kaming estudyante, same story sa'yo. Pero yung tinubos namin si Mylene na nasa sa Manila na ngayon, katutubo din siya. Ayaw niya rin talaga mag-asawa. Talagang naghilak, pinilit niya yung magulang niya na ayaw niya kasi meron nang naibibigay yung lalaki. Pinilit niya yung sarili niya na ayaw niya. Kami ang nagbayad ng boya. Tapos ngayon 2 years na siya sa amin, nasa Manila, nag-aaral pa rin siya. So it's a good example na talagang pag nilabanan mo yung ganon at ang pinaglalaban mo ay yung kinabukasan mo, may mararating at mararating ka. So, ano ulit pangalan mo? Erna? Yes sir. Sana ay matupad mo yung pagiging guro. May nanonood. Criminology. And mayroon kami mga nanonood na sponsor. Maaari na mapik ka at napakagaling mong mag-aral. Top 1, 90 ang average nito. 94 yung pinakadako. Wala siyang line of 8, puro 90. Congratulations sa'yo, Day. Salamat sir. Galing. Okay. Bibigyan kita ng tulong. I know kailangan mo to para sa iyong pag-aaral. Mahirap pumasok ng walang baon.
Di ba? Yung bang pakiramdam mo sa sarili mo na yung mga kaklase mo may kinakain tapos ikaw wala. Di ba? Pakiramdam na papasok ka na parang ang nasa sa isip mo na lang ay niyak naman ako. Kasi I feel naranasan namin to. Ganyan din ako nung bata. Yung wala kang baon, papasok ka. Mag-aantay ka ng hapon na gutom. Yung bayabas lang yung kakainin mo. Di ka na kita. Pahit ka lang, ha? Thank you kay sir. Wala gyud ko nag-expect sir nga kanang kuan natingalaga ko karon sir nga apas ko sa akong classmate nga paadton daw ko dito. Ikulban kay ko kung unsa na dito. Kasi Daghan kayo there sa- is a purpose kasi yung wala sa plano namin. Tapos sabi ko sa kanila, baba tayo doon. Hanap tayo ng estudyante na talagang baka kailangan nila ng tulong natin. Sorry po. Kasi naranasan ko yung pinagdaanan mo, yung walang baon. Ganon din talaga ako nung bata. Okay? Fight ka, ha? Laban. Yes, sir. Kakayanin mo yan. And, babalikan kita. Ha? Thank you sir. Okay, sige. Okay. Kunin mo tong 5,000 para may magamit ka sa iyong pag-aaral, pati yung kapatid mo. Patulungan mo din, ha? Thank you Pambaon. sir. Maraming salamat sir. Okay. Pag-aaral ka ng mabuti, ano? Yes sir. Mag-ampo lang sa Ginoo para matupad mo ang iyong pangarap. Yes sir. Salamat kay sir. Thank you kay. Thank you. And patunayan mo sa sarili mo at sa magulang mo na kaya mong bumangon, kaya mong maging pulis balang araw. Ha? Thank you sir. Kaya tagbay ko. Sige po mga kababayan, marami pong salamat. And God bless po sa inyo. Si Erna, so nakita lang kasi namin itong estudyante na to. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat.